Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay ilan lamang sa mga kwento ni Mamang. Ito ay totoong karanasan mismo ng aking mga magulang at ang kwentong ito ay ating pinamagatang ang katauhan ng santong manggagamot at ang dayong si Aling Bining. Asa itong ipatambalan ninyo nga katong ingon nimo nga aswang? Santo ninyo, inday ninyo. Santo ninyo? Ang inday ninyo sa pa. Asa? Lamang. Asag lamang dito? Bukan kung ano. Ano man patambal mo dito? Ado tambalan na kuan. Kasi ito nagdala. Sulod ay santo ninyo. Kusulod sa inyo ha? Sulod sa iya ha. Ah, sa iya, ha? Nya? Nambal siya. Paano yung balaan aswang to? Pike. Hospital man ka to niya. Uli na ako. Abayan mi lupa. Lagi banan mo uli. Yan ang sakit. Okay. Itong ingon bihing pang katong kay Dudong. Akit matay dodo ito ba? Asa doon sa puyo ato? Ng bihing Hindi. Kasi ito na. dayo. Ila edad ay ni Dudong ato? Saan pa lang? Apoy bulan. Pagpanganak? Nangyari po ito taong 1975 kung saan ipinagbubuntis noon ni Mamang ang pangalawa niyang anak at malaki na raw po ang tiyan niya noong mga panahong iyon. Gaya ng mga nauna kong kwento, si Mamang ay reliyosang tao kaya palagi itong nasa simbahan at aktibo sa mga aktibidad ng kapilya. Isang araw, may mga kamag-anak silang nakausap at sinabi nito ang tungkol sa isang albularyo. Kakaiba raw ito kung manggamot dahil sa pumapasok daw sa katauhan niya ang isang santo at yun ay walang iba kundi si Santo Niño. Kaya ang tawag din sa kanya doon ay Santo Niña. Lamang ang lugar kung saan matatagpuan ang kinaroroonan ng bahay ng manggagamot at ayon pa kay Papang, sa mga panahon dati, ang lugar na tinitirhan ng manggagamot o saglamang ay napakalawak daw nito na lugar. Walang gaanong naninirahan at tanging mahabang talahib at mga puno lang ng mga akasya ang nakapaligid sa lugar doon. Sabi pa ng kamag-anak ni Papang, puro dayo raw ang kanyang mga pasyente doon at talagang magaling daw ito manggamot. Kaya isang araw ay sinabi ni Mamang na wala naman daw mawawala kung subukan nila ang manggagamot na iyon. Dahil ayon sa sabi-sabi ay pumapasok nga sa katauhan nito ang Santo Niño kaya mga alas 4 ng hapon noon ay nagtungo na nga sila para doon ay magpakonsulta o magamot na rin kung may mga sakit nga sila at para maprotektahan na rin ang batang kanyang pinagbubuntis. Pumunta nga sila at nadatnan daw nila ito roon sa maliit na kubo katabi ng bahay niya na parang nagmimesa daw ito at nakikinig naman ang mga mangilan-ngilan lamang na mga pasyente na naroon. Nung ando na daw sila, ay agad daw nitong pinatuloy sila Mamang na tila ba sabik na sabik daw ang manggagamot kay Mamang at sumusulyap-sulyap pa ito
sa tiyan niya. Habang nanggagamot ito, ay nagkukwento pa raw siya at sinabi nito kay mamang ang mga dapat gawin at para maiwas sa mga sakit at para mas lalo pang maging malusog ang pinagbubuntis niya. Sila ang pinakahuling ginamot kaya nung papauwi na sila ay madilim na ang kapaligiran. Habang nakasakay sila sa tricycle papauwi ay may napapansin silang isang napakalaking ibon na ayon pa kay mamang ay nakasunod daw ito sa kanila at nakikita niya sa gilid ng mga puno na palipat-lipat ito ng pwesto. Pang, may malaking ibon na nakasunod sa atin. Sabi pa ni mamang kay papang. Ha? Hayaan mo na lang yan. Baka kabog lang yan. Parang napakalaki naman kung kabog yan. Sagot pa ni mamang kay papang. Ang kabog ay tawag sa amin na isang uri ng paniki na kung tawagin sa Ingles ay flying fox. Ito ay malaking paniki na prutas lamang ang mga kinakain. Sinabi ni mamang na aswang daw at hindi kabog ang sumusunod sa kanila dahil sa napakalaki ng pakpak nito at parang 2 payong daw ang sukat sa laki nito. Pagkatapos nilang bumisita sa manggagamot na iyon, ay bigla na lang raw nagkasakit si papang. Nanamlay siya at wala siyang ganang kumain. Si mamang naman ay nagkakasakit na rin kaya ang lagi niya raw ginagawa ay nagro-rosaryo siya sa altar niya. Umaayos naman daw ang pakiramdam niya pagkatapos niyang magrosaryo. Kubo lang raw ang bahay nila noon at hindi pa natatapos ang ipinapagawang bahay ni papang. Nagtataka daw sila dahil simula nung bumisita sila sa albularyong iyon ay may naririnig silang mga huni ng tiktik at patos sa bakuran namin. Napasabi na lang si papang na, "Ay, aswang yata yung mga gamot na iyon." Yun nga rin ang duda ko eh. Naalala mo ba nung pauwi tayo? Diba, sabi ko sa'yo may sumusunod na aswang sa atin. Isang araw, nagkita sina papang at pinsan niya at nagkausap sila tungkol sa manggagamot na napuntahan nila kamakailan lang. Ayon pa sa pinsan ni papang, sinasabi raw ng mga ginamot niyang pasyente na kakilala niya na hindi naman daw sila gumagaling bagkus lumalala pa ang mga karamdaman nila. Mayroon ding nakapagsabi na ang albularyong iyon ay may kakaibang lihim na itinatago. May nakakita raw na isang residente sa lugar nila na may dumapong malaking ibon sa puno na malapit sa bahay ng manggagamot. Ilang sandali lang daw noon ay nakita ang manggagamot sa baba ng puno na dali-dali itong naglalakad papasok sa kanilang bahay. Ilang linggo pa ang lumipas ay bigla na lang nawala ang mga huni na naririnig nila mamang tuwing gabi sa bahay namin. Bumuti na rin ang pakiramdam nila mamang at papang. Isang umaga, bumisita ang bayaw na babae ni mamang sa bahay at may sinabi ito tungkol sa manggagamot na napuntahan nila. Sabi pa niya, "Uy, Day, yung pinuntahan ninyong manggagamot, na ospital nakita namin doon at aswang pala yun, Day," sabi ng bayaw niya. Nakita daw nila sa emergency room na nagdurugo ito. Ang sanhi ng pagdurugo niya ay buntis pala ito at pilit pinapalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Sabi ng bayaw ni mamang, ay hindi raw nakayanan ng katawan ng babae kaya dinala na ito sa ospital ng mga anak niya. Doon raw nila nasabi na ang manggagamot na iyon ay isang aswang dahil umaba raw ang dila nito ng pagkahaba-haba na umabot pa sa sahig habang ginagamot ng mga nurse. Ang isang nurse naman ay napalundag dahil sa pumulupot daw ang dila nito
sa mga paa niya na animoy may sariling buhay ang dila niya. Sabi pa ng mga doktor ay nahihirapan sila dahil sa halos wala na raw dugo sa katawan niya. Ang pinagtataka nila ay hindi raw bumibigay ang katawan nito sa tindi ng pinsalang dala ng pag-aaborsyo. Ngunit, nung dumating raw ang asawa nito ay nag-usap daw ang dalawa. Sa pagkakataong ito ay iniwan daw sila ng nurse sa loob ng kwarto. Ilang sandali lamang ay lumabas daw ang asawa niyang lalaki at pumunta sa nurse station. Sinabi niya raw roon na namatay na ang asawa niya. Takang-taka ang mga nurse dahil ilang minuto pa lang ang lumipas ay nakita nilang nag-uusap pa ang dalawa. Ayon pa sa usap-usapan, sinalin na raw sa asawa niya ang pagkaaswang nito kaya bigla siyang binawian ng buhay nung mga sandaling nagkausap sila ng asawa niya. Dahil sa mga narinig ni Papang, ay nasabi niya na pasanto-santo, aswang man di ay. Nang ibig sabihin ay pasanto-santo, aswang naman pala. Dahil doon, ay totoo pala ang mga hinala nila na ang mga gamot na iyon ay isang aswang. Ganun pa man, ay nagpapasalamat sila Papang at Mamang dahil kung hindi raw ito na hospital ay baka patuloy itong nanggagambala sa kanila. Na kaya pala bigla na lang umayos ang mga pakiramdam nila dahil na hospital pala ang aswang na iyon. Sa huli, ay nanganak si Mamang ng walang problema at napakalusog ng bata. Pangalawang karanasan. Nangyari ito taong 1970 at ito ay karanasan ni Papang at ng kapatid niyang kapapanganak pa lamang noon sa panganay nilang anak na tawagin na lang nating Tita Diding. Ayon kay Papang, si Lola o nanay ni Papang ay may naging kaibigang mag-asawa at ang mga ito ay dayo lamang sa kanilang lugar. Medyo may kalayuan ang tinitirhan ng mga ito, ngunit iisang baryo lang po sila doon. Bining ang pangalan ng kaibigan ni Lola at hindi niya nabanggit ang pangalan ng asawa nito. Naglalako raw ito ng mga gulay at laging dinadaanan ang bahay ni Lola para alukin siya ng paninda niyang mga gulay. Mabait daw ang aling iyon kaya di kalaunan ay naging magkaibigan daw sina Bining at si Lola. Habang tumatagal ay naging madalas daw silang nagkukwentuhan kapag dumaraan ito sa bahay nila Lola. Nung mga panahong ito ay buntis si Tita Diding sa panganay rin nilang anak. Hindi pa sila nakabukod noon, kaya doon pa sila nakatira sa bahay nila Lola. Minsan, nagkukwentuhan daw silang tatlo ni Lola, si Tia Diding at si Aling Bining. Napag-uusapan daw nila ang pagbubuntis ni Tia Diding at nagtatawanan pa ang mga ito habang nagkukwentuhan. Maya-maya ay sinabi raw ni Lola na, "Ning, kunin kitang ninang pagkapanganak ni Diding ha?" "Ha? Oo ba? Tatanggi pa ba ako magiging inanak ko na ang batang yan?" Pagsasang-ayon ni Aling Bining kay Lola. Sabik na sabik daw ito sa sinasabi ni Lola kaya mas naging madalas pa ang pagbisita nito sa bahay ni na Lola. Lumipas ang ilang buwan ay may naririnig daw silang usap-usapan patungkol kay Bining. Ayon pa sa kapitbahay nito, hating gabi raw noon ay nakita nila si Aling Bining na nakatayo ito sa likod ng bahay nila habang nakaharap sa buwan na tila ba tutok na tutok ito sa kabilugan ng buwan. Ilang kapitbahay pa ang sinasabi na simula raw nung lumipat roon ang mag-asawang iyon
ay may kakaiba silang naririnig ng mga tinig ng hayop sa paligid nila at tiktik sa madaling araw. Ayon pa sa kanila, may nakita rin silang malaking baboy na tumatakbo papunta sa bahay ng mag-asawang iyon. Nagtataka sila dahil wala namang alagang baboy ang mag-asawang iyon. Kumalat ang mga hinalang ito at umabot kina Lola, kaya nung nabalitaan nila ang usap-usapan ay naging mailag na si Lola kay Aling Bining. Minsan na lamang raw nila itong hinaharap kapag bumibisita ito sa kanila, o di naman kapag naglalako ito ng mga paninda niya kina Lola. Dumating na ang araw ng kapanganakan ni Tita Diding at sabi ni Papang, wala pang 1 buwan ay pabibinyagan na raw ang bata, ngunit sa mga panahong iyon ay hindi raw nila sinama si Aling Bining sa mga listahan ng mga ninang at ninong ng bata. Hindi pa man sumapit ang binyagan ay bigla na lang nagkasakit ang anak ni Tita. Nanamlay ito at hindi na dumidede. Palagi raw itong umiiyak tuwing gabi hanggang sa isang gabi pa ang lumipas ay bigla na lang itong tumahimik. Nung tinignan nila Lola ay halos wala na itong hininga. Walang ibang naisip si Lolang dahilan ng pagkakasakit ng bata kundi si Aling Bining. Oo, si Aling Bining. Tila alam ni Lola na may kasalanan siyang nagawa kay Aling Bining. Agad niya itong pinuntahan sa bahay nila at sinabi niya raw na, "Ning, magandang gabi. Pagpasensyahan mo na ako, Ning. Ang apo ko nagkakasakit. Parang hindi na humihinga, Ning. Tulungan mo naman kami." Pakiusap ni Lola kay Aling Bining. Sagot naman nito sa kanya ay, di pa yan mamamatay ang apo mo. Sa isip-isip ni Lola ay siya nga ang may pakana ng pagkakasakit ng bata. Sumama ito si Aling Bining kay Lola at pagdating nila sa bahay ay ginamot daw nito ang bata. Nilawayan lang daw nito ang pusod ng bata at ipinasok ang hintuturo nito sa lalamunan ng bata habang may inuusal. Habang ginagawa daw iyon ni Aling Bining, ay sinabi nito kay Lola na, "Kung magbuhi gani mong istorya, tinud-an ninyo." Na ang ibig sabihin ay, kapag nagbitiw kayo ng pangako, tuparin nyo. Ginawa daw niya iyon dahil sa hindi tumupad sa usapan at pangako si Lola na kukunin siyang ninang ng bata. Humingi ng paumanhin si Lola kay Aling Bining at naging okay naman daw sila ayon pa kay Papang. Subalit, tuluyan ang iniwasan ni Lola si Aling Bining dahil sa ito ay may kakaibang angking kaalaman at nakakapanakit ng kapwa niya tao. Sabi pa ni Lola na siya ay isang aswang. Sa awa ng Diyos ay gumaling naman ang bata sa sandaling ginamot ito ni Aling Bining. Lumipas ang ilang buwan at nabalitaan na lang nila na nasa ospital daw si Aling Bining na di kalaunay namatay din ito. Ayon sa kapitbahay nila, si Aling Bining ay isang aswang at sinabi ito mismo ng asawa ni Bining sa kaibigan niyang kapitbahay rin nila. Nilason niya raw ito dahil sa hindi daw niya masikmura ang mga pinaggagawa nito. Totoo ang mga hinala ng kapitbahay ayon pa sa asawa niya. Umaalis daw ito ng hating gabi o minsan alauna ng madaling araw at bumabalik daw ito ng mga 4:00 o bago pa man sumikat ang araw. Kung ano-anong hayop raw ang kinakain nito na ayon pa sa asawa niya hindi niya alam, baka mga bata
O baka tao na ang mga kinakain nito, kaya niya raw nilason. Dahil sa confession niya, ay tuluyan nang naniwala ang mga tao na aswang si Aling Bining. Nung namatay si Aling Bining, ay naging tahimik na ang bawat gabi ng mga residente. Hindi na ulit sila nakakarinig ng mga huni ng tiktik at wakwak sa paligid. Nanatiling lihim ang siniwalat niya hanggang sa umalis sila sa lugar. Sabi pa ni Papang, ang mga aswang daw ay natatablan ng lason at namamatay sila kahit pa hindi nasalin ang pagkaaswang nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ilan sa mga kwento ni Mamang. Hanggang sa muli. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kahiwagaan na tanging Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang putulin ang kwentong ito, ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nagkomento sa nakaraan nating video. Binabati ko po sina Estrelita Salazar, kay Pagkagat ng Dilim, isang horror stories din po ito, kay Philip Noel Ramos, kay Nena Castro, kay Fele Cilia, kay Legend Valrim, kay Rimia Roquero, kay Maritis Guevara, kay Makuto Yuzuru, kay Nilan Ikanayaka, kay Jasmine Santos, kay Joel Lopez, kay Bobby Onsueco, kay Maria Fumoto, kay Miss Ning X Hunter Palaboy, kay Gamer Pur. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbisita nyo sa page natin. Ayan, kay Pau Pau Ejok Salas, ayan, maraming salamat po sa inyo. Kay Maharot TV, hello po, hello din po sa iyo. Kay Marites Guevara, kay Nadine Usman, kay Lloyd Rapas, ganda story. Ayan, thank you po sa inyo. Kay Michael Lorca, kay Matahom na Istorya Galing, ayan, thank you po sa inyo. Kay Tipoda Saranghay, mayong gabi dia boss, and mayong gabi din po sa inyo. Kay Joris Ivano, kay Jason Morales, ning storya pa og daghan kabaluko, daghan pa mog storya bahin anang aswang, anang kawakwakan. Ayan, thank you Jason Morales. Kay Luna Luzada, kay Lonely Angel Teresita Sayron, kay Maris Advincula, kay Felisa Patok, kay Marvin Paulo Romero. Ayan, thank you po sa pagbisita. Kay Cleo Figuer, Legend Valrim, kay Ian Cristal, kay Luke Marquez, kay Cherry Siam, kay Nilan Ikanayaka, kay Cherry Siam, hello watching from Saudi Arabia. Kay Luke Marquez, tuod na Sir Alex, amo na hambal sang lolo ko, lolo namon nga taga Dueñas, more power sa channel idol. Ayan, thank you very much po Luke Marquez. Kay Yen Crystal, thank you sir, shout out, more stories and God bless. Ayan, thank you Yen Crystal. Kay Rosalie Yoshi Kawa, hi po, always listening, andito. Ayan, thank you very much. Kay Red Shi, kay Rodney John Litrato, isa na namang magandang kwento idol, salamat. Ayan, thank you po. Kay Hubert Nukon, kay Jasmine Santos, kay Jason Morales, kay Harvey Olorvida from Leyte, naniniwala po ako may aswang. Ayan, thank you po. Kay Ging Cordova, kay Elmer Vergara, kay Gerzel May Grijaldo, salamat sa kwento sir. Shout out po sa mga kamag-anak ko sa Mindanao, sa mga pinsan ko. Ayan, Gerzel May Grijaldo family. Ayan, thank you po sa inyo. Kay Ophelia Yasin, kay Alvin Santiago Samsona, kay Irene Fabio Larom, hello po sir, nahuli po ako pero always ako nakikinig from Dubai sir, no worries, hindi ako nag-skip ng ads po, God bless po. Ayan, thank you very much Irene Fabio Larom. Kay Maria Fumuto, kay Buerna Ordinado, si Maria Fumuto, listening with Auntie and Cousin. Now here Osaka, Japan, we love your story. Malumanay na boses, bagay po sa inyo kapatid. Ayan, thank you very much po Maria Fumuto. Kay Buena Ordinado, nice story po. Nakakapag-comment last update. Ayan, thank you very much Buena Ordinado.
Kay Author Pinoy, new subscribers po. Ganda ng malumanay na boses mo. Nakaka-relax pakinggan. Yeah, ayan, thank you very much, Author Pinoy. At kay Gina Ili. Listening from Singapore, thanks for a new story, sir. Pa-shout out po sa aking asawa, Jan Gatchalian from Valenzuela. Ayan, thank you very much, Gina Ili. Kung may nakaligtaan po tayo, hayaan niyo po at babanggitin po natin sa susunod na update. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Halina po kayo, mag-subscribe po kayo, i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago naming kwento. Ulit, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.